Kabalayan gawantay ka na pagan, piyananak ta, sumangkaw kulan. Hello, hello. Ano ba yan? Inuubo pa ako, di makapag voice over ng maayos tuloy. So, eto na nga, ang ba't may paganon, Bill? Ay, sinundan pa talaga. At ano na naman ito, lahat na lang nang nakatakin, ginampanan ko na. Diba, na-remix pa, simulan na nga natin ang istorya. So, heto na po, yung hindi nyo naman masyadong inaabangan na vlog ko sa isang kasalan nung nakaraang 10 taon. Bukas pa yung kasalan talaga, yung bang may reception. Pero gabi pa lang, nagpunta na kami dito. Kasi bukod sa may kainan na rin syempre, meron ding baili or parang diskuhan ba sa probinsya. At the same time, kinuha na rin namin kasi yung isusuot namin para bukas. Kasi ako po yung isa sa mga secondary sponsor, tapos yung mga pinsan kong babae ay bridesmaid naman. Wala mang problema sa sizing ng mga kasuotan namin kasi ito yung tinatawag nilang endgame ba yun o infinity war dress. Basta ganun. Hindi naman siguro bawal isukat, diba? Kasi di naman kami yung ikakasal. Tuloy pa rin naman yung pagdating ng bisita at yung kainan sa likod ng bahay. At nagsimula na rin yung sayawan. Ito pala yung tinatawag na basay bansal dito sa amin sa Pangasinan, or in Tagalog, besperas ng kasal. In English, wedding's eve. Tama ba? Basta ganun. Bibihira na kasi yung may gumagawa ng ganitong tradisyon. Kasi usually, civil wedding na lang kasi buntis na yung babae bago pa man ikasal. Charot. Hindi. Usually, one way na lang yung ginagawa kasi ayaw na nilang mapagod ng bongga. Tapos, bibihira na rin kasi ngayon yung mga kabataan na nakikipagbaili talaga. Baili kasi tawag namin sa ganitong diskuhan sa probinsya. Alam nyo noon, kapag may ganitong baili, alas 6 pa lang ng gabi, nakaupo na yung mga dalagat binata dyan sa gilid ng Ingaramada. Ingaramada kasi tawag dyan sa tent na ginawa para pagdiskuhan. Made of dahon ng niyog pa nga yan noon eh. Pero ngayon, modern na rin kaya made of tent na. So ayan, kung napapansin ninyo, yung mga sumasayaw noon na kabataan sa baile, sila din ngayon yung sumasayaw. Kaya ayan, nalipasan na ng panahon. Diba? Wala ka na masyadong makitang kabataan dyan na nasayaw or wala talaga at all. Kaya ayan, nagmistula na tuloy Zumba session. Seriously, pawala na talaga yung ganitong tradisyon pag may kasal. Ano? Alam nyo, hindi na ito bago sa vlog ko kasi last 2024, nakapag-vlog na rin ako ng ganitong bailihan sa kasalan. Pero may mga eksena na hindi ko pa naipapakita. Tulad nito ngayon, ang pack-up. Pack-up ang tawag namin sa ganitong sayaw dito sa Pangasinan. Ito yung time na kapag nagpatugtog na yung sound system ng love song, automatic magsisitayuan na yung mga binata dyan, tapos lalapitan na yung mga dalaga na gusto nilang isayaw. Either crush lang nila, nililigawan pa lang, or nobya na talaga. Ganon yung kilig moment noon. Napaka-genuine, diba? May mga nagkakatuluyan pa nga sa ganyan. Hindi gaya ng mga kabataan ngayon na nakilala lang sa messenger, Diyos ko, iniiyakan pa. At dahil nga sa bihira na yung mga kabataan na sumasayaw ng ganitong pack-up, kung sino yung mga kabataang napapanood ko nung 90s, sila din ang sumasayaw ngayon. Ayan nakapagpatapos na nga yung mga yan ng college. At syempre sa gabing ito, inaabangan din ang pagsayaw ng mga ikakasal. Actually, ang nakakatuwa dito, ang madalas na kinukuha nilang host or MC sa gabi ay yung mga matatanda na like kagawad, lupong, ganyan. Tapos volunteer lang. Tapos tatawagin niya yung ikakasal, jadsayan, sonata, unsayaw lay nobyo tan nobya. Tapos ang madalas pinapatugtog dito, yung I Love You by Celine Dion. Cha 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 cha. Ha 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 ha. Cha 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 cha. I must be crazy na. Ganon. Tapos mayat maya, sasabayan na din sila ng mga binata't dalaga na magsasayaw din. Tapos babanggitin yung mga pangalan nila ng host. Niyay si Kian, isasayaw toy Kian. Basta nakakatuwa guys. Alam nyo, nakakatuwa din pakinggan pag nag-MC ang mga matatanda na lalaki. Minsan nga lasing na yung mga yan, ito sila mag-MC. Ay, Diyos ko. Ito pakinggan nyo ha. Hindi lang masyadong marinig kasi mas malakas yung sound system kesa sa mic man. Si Lolo Enting yung MC dyan. Nakakatawa yan, hindi lang marinig yung sinasabi. Kaya nga may mga naririnig kayo nagtatawanan, diba? O siya, uwi na ako at maaga pa ako bukas. Kinabukasan. Alas 9 pala yung start ng kasal sa simbahan at maaga naman ako nagising ha. Ang kaso nga lang, kaya pala ako natagalan kasi nag-shoot pa ako dito sa bahay. Pang intro ko man kasi. Kung ano-ano pa pinagagawa ko para ma-entertain kayo. Di ko na malayan, inabot na pala ako ng 8:30 sa kakabidyo dyan man. Tapos alam nyo, lagi palang on time ang simbahan guys. Kapag sinabing 9 AM, 9 AM talaga or mas maaga pa.
Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakaka-attend sa church wedding. Ngayon na lang ulit, madalas kasi sa resort na yung naa-attendan ko, gano'n. At dahil dyan, na nagpasayaw-sayaw pa ako, ayun, munti ka na akong malate. Kaya bili na lang kayo nitong gamit kong pabango, New York Army. Para naman makabawi-bawi ako, ano. So tara na kasi 8:35 na yata. Ay, ano na naman ito, B? Pati sa pagbaba ng hagdan may camera pa rin. Kaya pala muntikan akong malate talaga, ano. Ngayon ko lang na-realize, ang dami ko palang sinushoot. Paglabas ko sa bahay, 8:40 na yata ito. So imbis na diretso na akong magmotor doon sa simbahan, ayun, nag-set up pa ulit ng camera sa labas. Oh, so paano na yan ngayon? Saan ka pupunta? Bakit bumalik ka pa? Oh, syempre, naiwan ko yung camera ko. Anyway, 5 minutes lang naman motorin mula sa bahay namin papuntang simbahan kasi kabilang barangay lang ba. Dumating ako dito sa simbahan 8:45 at naloka ako kasi may naririnig na akong tugtog, yung pagmarcha ba sa kasal, ganun. Saktong-sakto naman daw yung pagdating ko kasi hindi pa nagmamarcha pero nakapila na sila. Buti na lang secondary sponsor ako, hindi principal sponsor, kaya hindi ako unang magmamarcha. Second batch kami. Ako pala yung may hawak ng candelabra kaya binigyan ako ng posporong komando. Ang galing no, may principal sponsor, may secondary sponsor, pero bakit walang principal author tsaka co-author, di ba? Sunod na yung mga groomsmen and bridesmaids. And then yung mga flower girl and ring and coin and Bible bearer. Ang bilis maglakad ni Tintin kaya inislow mo ko na lang para humaba exposure niya. And then lalabas na po si bride. And then magmamano yung groom, tapos ayun, okay na. And then uupo na sila doon sa harapan sa gitna. O syempre kakat ko na yung misa kasi hindi naman ito Sunday Mass live telecast sa ABS-CBN, ano? And then sa pagpirma ng kontrata, syempre magiging witness yung mga principal sponsors kaya pinapunta sila lahat sa harap. O syempre yung kontrata dyan, hindi yung pang probationary lang 6 months or pang abroad 2 years, kundi pang forever. And then sunod na kami, sisindahan ko na yung candle. Syempre di na ako nag-video-video dyan, baka pagalitan ako ni father. Pero sinigurado kong hindi mamatay yung kandila. Kaya pinagsabay ko talaga dyan ang 4 na palito sa isang kuskusan lang para malmalyog. Next is the veil and then the cord. And then tatanggalin na after the ceremony. Eh ba't nyo pa pinalagay? Tatanggalin din naman pala. Ganon din sa kandila, pinahipan namin sa kanila. And then you may kiss the bride na. Yun lamang po. Congratulations, Marjasan and Fatima. Best wishes, more blessings, and may God be the center of your relationship. Alam nyo, may inaantay pala ako dito na itanong si Father. Ewan ko lang kung tinanong ba niya at di ko lang narinig or hindi talaga at all. Kasi parang sa mga teleserye at pelikula lang yung ganun, ano? And then sunod is picture taking na. Ang tanda ko na pala, ano? Dati nagre-ring bearer lang ako, tsaka groomsman. Tapos ngayon secondary sponsor na. Baka sa susunod magninong na ako. Huwag naman sana. Gusto ko kunin nyo din ako yung ako yung tututul sa kasal ganun tapos naka all black ako. Para may twist naman, di ba? After ng picture taking, may nag-abot sa akin ng na-develop na picture ko. 100 pesos pala to, di ako na-inform, may babayaran pala ako. Nabawasan pa tuloy yung ipupukit ko sana mamaya. So, tara na sa reception at ako'y nagutom na, di pa ako nag-almusal, B. At andito na po ako, ay antaray may pabulaklak pa dito sa parking area. Hindi pa pwede pumasok sa reception hanggat di pa dumarating ang bagong kasal. At pagdating ng sasakyan nila, dito na po patutugtugin yung pagatin na Pangasinan song. Abatan to'y manugang to. Sayawan ko'y kindo-kindo. I just don't know what kindo-kindo dance is. Pero yun na yun, tradisyon na namin yung tugtog na yan tuwing darating na yung bagong kasal. Minsan hinihinaan nila yung tugtog ng abatan-abatan, di nila masyadong nilalakasan. Kasi yan po yung nagiging go signal ng mga Ponsyano. Pag narinig na nila kasi yung balayan gawantay kanapagan, piananakta, sumangkaukulan. Babalikwas na agad yung mga yan tapos maglalakad na papunta dito sa kasalan. Alam na alam ko yan kasi gawain ko din naman. Kung anong ginawang marcha sa simbahan kanina, ganun din yung gagawin dito pagpasok sa reception. Bigatin yung mga principal sponsor nila dito, no? Tingnan nyo, andyan si Mami Grace Tan Felix, si Don Zolweta, tsaka si Albert Martinez. O, di ba? Ay,
andito rin pala ang Katniel. Pero syempre may plot twist para sa aming mga secondary sponsors, bridesmaid at groomsmen. Sasayaw dapat kami ng mga sikat na TikTok dance habang papasok. Kaso nagkahiyaan yung mga babae. Dire-diretso lang sila ng lakad, walang sumayaw sa kanila. Kaya nung kami na, Sasayaw ba? wag na lang daw, sabi ni host Alvin. Sayang pa naman, nagpractice ako ng 2 weeks para lang dito. Prinactice ko pa yung duck dance ni Ian Mark, yung may mga papitik-pitik, pati yung palagabog, pasiyate, sobrang swabe. Tapos yung baile, 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 gabi-gabi ang gandang lalaki. Wala, sinayang niya yung opportunity na sumayaw ako in public. Charot lang, oy. Ngayon, kainan na. At halatang nagutom yung mga kasama kong kalalakihan dyan. Kasi hindi pa umaabot sa akin yung isang bandihadong kanin, ubos na. Kinailangan ng ipa-refill agad. Totoo. So, syempre, as usual, meron dyang igado, lakongga, buto-buto at lechon. Wala nga lang pinakbet tsaka calamares. Yung pa naman ang hinahanap ko. Habang kumakain, may mga ginagawa pa yan na ibang activity ba o ceremony, parang ganon. Subuan ng cake, inuman ng alak, something like that. Pero hindi ko na pinanood kasi busy ako sa pagkain, be. Ang dami naming kanin, kaya shinare ko na lang sa iba. Pagkatapos kong kumain, sakto yung na prosperity dance ba yung tawag dito o money dance. Basta pagkat yung tawag namin sa Pangasinan, yung didikitan mo ng pera yung mga bagong kasal. Tapos nag-abutan na ng mga palibit para sa mga ninong at ninang. Wala bang para sa akin dyan? At syempre, hindi pwedeng hindi ko i-shout out ang ating Master of Ceremonies sa event na ito. Kakilala ko yan siya syempre, nakasama ko sila sa Dingalan Tour. Magaling na host yan si Sir Alvin. Kaya kung nangangailangan kayo ng host para sa event nyo, mag-message lang po kayo sa page nila. Host Alvin Garcia. I-follow nyo na rin syempre. So yun lamang po, dito ko na tinatapos ang ating kasalan vlog. Sana tinapos ninyong panoorin. Kahit wala tayong cooking vlog ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy.